Is Good News 39. Appearance of Christ at the clouds amidst 3 days darkness. Mga hinigugmang mga igsoon, kasidlak, mga magsisidlak sa tibok kalibutan, Visayas, Luzon, o sa atong buong daigdig, mga Pilipino, and to all the 7 people around the world. Our main discussion for Sunrise Good News 39 is the appearance of Christ at the clouds amidst the 3 days darkness. So ang discuss po natin yung 3 araw, 3 days darkness, and the appearance of Christ at the clouds. Magandang gabi po, mayong adlaw bro. Mayong gabi bro. Yung gabi usab sa tanang katawhan karon sa Pilipinas, nga niya karon naminaw tama ngadto usab sa tibuok kalibutan sa nagkalain-lain nasud karon mga igsoon. And so, since our theme, appearance of Christ, ibig bang sabihin na ready na ang Panginoon sa kanyang pagbalik? Question now, is the appearance of Christ at the clouds diretso na ba siya? Okay, let's clarify 2 points. There are 2 points which we need to clarify. In Matthew chapter 24, it states na ang Panginoon ay makita at the clouds. And while makita po natin siya at the clouds, mangyari naman, there will be darkness. And yung mga panudya, mao ang panghitabo nga very crucial. The most historical, credible ang mangyari talaga. Now, does it mean na yung makita ng Panginoon sa clouds, the 3 days, ito na ba ang panahon na siya'y siya naman talaga ang moabot na din, and then makighalo na nato, automatic ba yan? Diretso na judgment? Take note talaga. Because there are 3 things which we have to discuss in according to the plan. Now, it is established na mayroong millennial kingdom. And that millennial kingdom is a period of a minimum of 1,000 years of a divine world government, and then mangyari po ito. The question is, sino ba ang maniwala? Sino ba ang magsabi na ito talaga ay maging totoo? Itong new system in the new world to come, ito ang tama. If there is no intervention from heaven, kaya nga necessary talaga na the Lord has to appear in the clouds. Sabi naman, gikan sa sidlakan, from the east to the west, ito makita po natin ang Panginoon. That will serve as a signal na itong 3 days darkness is to close the old world and to prove na during the darkness, makita ang Panginoon. And possibly it would be a daytime.
impossible talaga. Because during that darkness, 3 days darkness, makita naman ang Panginoon sa langit. And then after that period, para purification, parang forced na renewal. Kaya yung mga tao na parang adhered talaga, those people nga plan, ito na nga ang final panahon na yung high pride, yung those governed by the 7 demons will collapse. And Isaiah 99 verse 8 na doon pa rin. And several biblical passages pinagbasa na natin talaga. Lahat na lahat. And so this will be the conclusion ni ano kaya ang mangyari nang makita natin ang Panginoon. And then after that is the millennial kingdom na. So that's the world. Ito ang conversion na sa entire world na maging kingdom of God. That is the sanction from heaven. If kaya na mangyari ang very indescribable na pangyayari ito. At kaya nga buhay kaunti na lang. But we pray that we can survive. Kaya nga pinag-discuss po natin between the Nineveh doctrine versus the Sodom. And we hope na maging triumphant tayo. We have discussed it. And so, the main issue now nung pagkita sa Panginoon sa clouds, and then after that, na tayo, the millennial kingdom, wakas, pagbalik ng Panginoon. Now, the question pabalik ng Panginoon na siya na ang makighalo na sa atin. The question now, sa pagpakighalo na sa Panginoon sa atin, does it mean that during the Matthew 24, diretso na siya pabalik? Bro, ang Ginoo sa San Mateo 24:29 na mingit-ngit ang kalibutan, dili na mudanag ang adlaw ug natabunan sa kangit-ngit ang bituon. Unya, ang anak sa tao makita nga sinapnay sa mga panganod. Nanghilak ang tanang banay sa yuta. Take note ha? Tungod kay Manghilak. tanang banay sa yuta. Tungod kay maupay pagkahibaw, maupay pagkahitabo, sukad basukad nga mingit-ngit ang kalibutan nagpakita ang anak sa tao sinapnay sa mga That's panganod. the end of the old world. Karon, human sa pagpakita, mulargo ba ang Ginoo dinhi sa yuta? Ang tubag, Diretso ba? ang tubag dili. Dili. Nagpahiwatig lang ang Ginoo nga ni anak ko, ready na ko, Yes. balik na ko. That's Asa the man ang, entrance for the new world. asa man ang mabasa na to, nga mubalik ako dili madugay. Anaa sa Pinadayag 22, city hangtod sa 12. In Revelation 22, nag-start pa ito sa 7, no? Or 6, no? 7 to 22, no? Sabi naman, the ending period is, babalik na siya, and then, He will live with us. Ito na. So, yung pag-appearance sa Panginoon sa clouds, hindi pa panahon na pupunta na diretso siya sa atin. He will give us a minimum of 1,000 years, parang buong buo, whole world ay under the divine world government. Kaya nga, marami ang masave to heaven forever. Dahil, pag hindi gawin ito, dritsong-dritso na siya. Maayo lang mag-abot og 10%. Better if 10% will be saved, will be with Him forever. If pagbakita natin siya ngayon, bukas, then diretso na judgment.
maganda lang, may 10%, 20%. Hindi prepared talaga eh. So kaya nga, yung pagpakita niya sa heaven at the clouds during the 3 days darkness, ang mangyari yan, it's parang baptism, parang ito ang declaration, purification, panudya talaga. Panudya. That's total cleansing of the world. Musugot kag sa dili, cleansing against niyatong tigas o gahi yun nga di mo surrender sa Diyos. That's the time. I-question nga, mayroon bang pinagawatig ang Panginoon? Mayroon na ba siyang mga signs na mayroon na bang, kaya mayroong revelation eh. Even may panaginip tayo, etc. Mayroon bang mga message from heaven? Yes. We will present to you direct message from God na nakig-communicate ang Panginoon. Ito nga, ang isang American lady na perting hilak yun niya. The Lord informed her that ready na ako. Mo-appear na ako at the clouds. Makita na ninyo ako. Kaya nga siya, may patik. Patik is against modesty ito. Against modesty ito. Hindi happy ang Panginoon. She was condemned. You can never enter the kingdom of heaven. Sabi niya, Lord, hindi ako makasama sa iyo. Sinabihan siya, you have to repent and inform the people that I am ready. Reading handa-handa na. Because pagbalik ng Panginoon, yung this is coming. Ready na tayo to have a bride. Parang ang bride, mga sawa, ang Diyos sa pinili niyang katawan. Kaya God wants that this world shall become the kingdom of God. He wants that this earth, this planet, sa kingdom of God. Kaya nga, gawin po niya ito. Gawin po niya ito. By force, that's acts of God. Kaya we cannot, hindi tayo makaprevent na mayroon talaga na mga super na mga disasters na mangyari. Ano ang ating prayers? So, ito tingnan natin. Isang American lady na ang Panginoon ay nagkausap po sa kanya. Ito ang American. He's coming back. I am coming soon. Ano ang sinabi ni Jesus sa babaeng to? Bakit siya iyak ng iyak? Hi, my name is Adrian Milad and welcome again to my vlog. So, ito nga, tingnan po natin, ano ang nangyari sa isang babae, no? When I was born in the colony of Atlantis, Ang nangyari po ito is nag-iyak na iyak talaga ang isang babae. Ito talaga ang nangyari. Alam mo, yung kaninang Significant video na talaga. nakita mo is Okay? isa tong babae sa Amerika na nagkaroon siya Jesus. At yung encounter track sa kanya at sobrang nakaramdam siya ng urgency and pain sa puso niya and loneliness. Alam niyo bakit? Dahil sa na na-receive niya kay Jesus. At alam niyo, sobrang urgent ng message na i-share nung babaeng to after ng intro ko na to.
ipapanood ko sa inyo yung message ni Jesus sa kanya. At ako personally, nung napanood ko tong video na to, ako rin parang nagkaroon ako ng pain and loneliness at naramdaman ko soul-striking yung mga sinabi ng babaeng to. Alam nyo, minsan si Jesus magpapakita siya or magbibigay siya ng message sa mga tao hindi natin ine-expect. Gusto ko i-share sa inyo tong message na to dahil kailangan to marinig ng lahat ng tao. Watch this video. Hey, I wasn't Ano to, expecting iba? to make a video Kasi, today, ano ba, may but I just Ah, know sige, Jesus and I really want to share it because I don't want to forget any of the details. So, I've just been I woke up this morning, I had weird dreams last night. The first thing that the Holy Spirit told me as soon as I woke up was to go take a walk. So I've been trying to be better about listening and being obedient and taking care of my body because he's been speaking to me about that. So I left the house I had a conversation with my husband first before. It's about some pretty serious stuff, but rebuke you, fly. But it was a good conversation, you know. Just kind of corrective and loving. But just, you know, about some changes that we have to make about being more intentional about our family. And it was walk to this street, and I go into a vision of Jesus, and he's walking in front of me in a robe that's white, and I'm praying in tongues this whole time. He told me to pray in tongues in the spirit the whole walk, and so I am, and I see Jesus, and I get this urge in my spirit to start to run. Now, let me tell you guys, I'm not a runner. I am not an exercise junkie. I do not like to sweat or to exert myself. The only reason I'm doing this is because I'm trying to be obedient. And I had this urge to run, and I wiped my eyes, and I'm like, really what I'm seeing, Jesus, is that you? And I looked again, and lo and behold, it's Jesus. And I got this sense of urgency that he was leaving me behind. And I got afraid, and I didn't like the space that was between us. And so, as much as I hate to run, I started to jog. And, you know, this road, it's like full of hills and stuff, so it's not exactly one that's easy to run on. But, you know, I'm praying in tongues, and I'm calling out for Jesus, and I can't catch up with him. And I got this sense of urgency, like he's leaving me behind. Like he's leaving me behind, like. And I was watching my dad like get in a car and leave me, so knowing that he wasn't gonna come back. And so running further and faster. And I'm crying. I'm crying like this. It's like I'm running towards Jesus. And I know that my soul and my spirit is crying out, don't leave me behind.
Don't leave me behind. I'm sorry. I'm sorry for the space I let get between us. Don't leave me behind. And so I just ran. And so then this is my friend. I'm sorry, how you doing? I'm good. I'm just making a video about an encounter I had. Oh, I'll have to look for it. Yeah. I know that you just wanted to say hi. I haven't seen you other than Facebook. I haven't talked to you forever. Yeah, I know. You look good. I've been thinking about you. I'm trying, girl. Pray. Yeah. Yeah, need your prayers. Yeah, I'll pray for you. That's my friend. And, wow. Whew. I actually feel like that was a word because he's a dad and he actually reminds me a lot of my dad, and he's on a big purple motorcycle, and purple is like the color of royalty, and motorcycles in the spirit represent powerful evangelism ministries. So thank you, Jesus, for that confirmation. So, My dream is to help people understand how the Ito nga, universe ito nga. operates, so that each person can find ito talaga ang nangyari sa isang babae, no? So I'm running and I'm Sa isang babae na pinagkitaan siya sa Panginoon. And then the message kaya nga dahil sa mga kaugalian ng tao, we know the 7 demons, the 7 vices ng tao, a person will be left behind. Kaya iyak na iyak talaga ang babaeng ito. So yan ang message that God is ready na siya, mapunta na, makita talaga sa clouds. Ito. crying and I'm crying out to Jesus about this stuff, and finally, like, I reached this point of the hill where and he finally turns and he looks at me because he hadn't turned his head the whole time that I was running after him, and he held my hand. He said, "Come and walk beside me." And so I held his hand, and he said, "My heart is that not one would be left behind." But many on that day that cried, "Lord, Lord." I'll turn my face from them as if I never knew them. And I said, "Lord, but those ones are the ones that don't love you." And he said, "In the hearts of man, I've placed a hole where my love belongs. And that the only difference between those who already love me and those who don't love me yet is that the ones who don't love me yet don't know that I'm the love of their life." And that they're the love of mine. He said that he's coming back. He's coming back, and it's sooner than we think. And like, as I'm running, I was thinking about like all the little petty problems that we have going on in our lives right now, and how we can get so easily like tripped up on petty political agendas, and this person hurt my feeling, and this person hurt my feeling, and this person's wrong, and this and that and the other, and me and I, and and the truth of the matter is that when I saw Jesus ahead of me and he was leaving me behind and I wasn't close to him, none of those things mattered. None of those things. I didn't care about
fear that hurt my feelings. I didn't care about how much money was in my bank accounts. I didn't care. Jesus. And I'm just like, if anything, this is a word for all the people out there, whether you know Jesus or you don't know Jesus. He's coming. He's coming. And we have got to change our minds. We've got to get away. So, When we see Pleiadian ito talaga, ships, no? we Hanap po natin, ha? because it's That's the invitation ay pinakitaan ng Panginoon. So, parang reading ano, sa buong sa clouds, the Lord will be descending back. Makita na sa clouds. Malapit na, no? Malapit na, hapit na. Besides that, isang witnessing na paalam na sa kanya. Mayroong nangyari, if we recall, the earthquake in Davao and also in South Cotabato with 6.6 magnitude na earthquake. Ano ba ang nag sa inangdangan, no? After sa malakas na lindol sa inandangan city. So, bro, ano pa talaga yung mga message, no? Sa near na yun na the Lord will appear at clouds that whole nation, whole world makita na po. Yan na ba? Panahon na ano? talaga. Panahon na nga ang Ginoo magpakita sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan. Panahon na nga magpakita apan sa dili pa siya maanhi, dunay dagko nga kalamidad. Linog sa tanang dapit, dunay gera sa tanang dapit, dunay sakit ug uban pa. Mao na ni ang pagpaila The results nga ang strongly Ginoo support that niya na, these manhi na. beings are Pero not kinahanglan closely nga related. andamon ang atong kaugalingon kay ang pag-ani niya dinhi maningil siya sa atong mga kalapasan o muhatag og panalangin sa mga tao nga miunong niya gikan sa sinugdan hangtod karon. So ito na napakaraming mga signs, no? And in fact, in Davao, may nakita silang tao na it's not ordinary. And they have no other conclusion. The face of Jesus Christ. Naglakaw, nga way sinilas sa inandangan, barangay inandangan sa Davao City. So that's after the earthquake. Panoorin po natin, no? Isang dokumentation na nangyari po sa Davao City. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. Ito. Gathered here to pray. Hear our cry. We need your mercy, and we need your grace today.
hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your So, ito na nga yung sa dito pa rin sa Inandangan City, no? So, bakit ba ang dinala sa Panginoon? Isang pat, no? Ngano man nga ang gida sa atong Ginoo ka kinikon nga usa ka kon nga mabuak, ano ba ang message, bro? Ang message mo, tao, sa abog kagikan, abog sad ka pauli. Kli kagikan, Clay, no? sad ka pauli. So, ito talaga yung it happened, no? Call. And then another one, no? Another one. So, that's the point, no? Nga it reflects, it reminds us na gikan ta sa abog o gikan ta sa yuta because the clay, no? Kaya itong dinala sa Panginoon, no? Yung isang kun. It reminds us na gikan ta sa yuta at babalik pa rin tayo sa lupa. Sa lupa tayo nanggaling, sa lupa tayo babalik. So, ito nga, no? Paano ba, bro? Yung ano ba ang iba pang message na nagdala ng Panginoon ng isang clay? Maliban diyan, ano pang dugang pang mga liwanag o dugang pang mga mensahe? Sa Ginoo, para pareho sa clay. Aron magmalig-on ta, iya kining mahimo kitang ligon sama sa iyang mga kinun-an. Ug uban pa. So, ito nga, no? Now, during sa pagpakita sa clouds, by the way, last April 5, 28, Sunday, it happened naman dito sa Surigao, no? Yung Easter Sunday, Jesus appeared at the clouds. Yan, appears in heaven. So, that calls up the 80 million. Nga, parang mayroon na talagang sign na parehas ba sa usa ka babae nga, no? Na ay mga before na. Now, so, bakit mangyari pa ito? The signs of the end of the world. Bakit? Because that will end this old world. So, ano ang mga signs? Ito na nga, Matthew 24, verses 4 to 14. The first is false Messiah. Matthew 24, verse 5, false Messiah. There were several false Messiah, not only in the Philippines, no, but all other countries of the world. Nangyari na ito, tamang-tama na. And in the Philippines, I myself, our family, no, naka-witness na yung false Messiah. We tried to research and because we need to be a witness. What are the strategies ng mga false Messiah na nag-claim na ako nga ay need to prove, to gamble at risk we just para makita po natin yung 24 verse 5 because we do not want to have hearsay. We need to have an actual evidence. We studied and proven talaga. So kaya nga we are a witness to it. At saka
I also visited, with due respect sa Kibuloy, no, in Davao City. Pinuntahan ko rin dito. Well, good talaga yung place area. Very, very nice place. Parang paradise. Very, very, very nice talaga. But remember, he claimed Son of God. Ano bro? Si Apollo Kibuloy, mideklarar siya nga siya anak sa Dios. Kay ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo labas-pasok sa kaniyang katawan. And he declared that the Father and He are one. So, declared as the second coming talaga. Mao nga kalibog ang mga katawhan nga miangkon nga siya mauna ang mibalik. Unya ang Dios o si Kristo mo balik, dili man pagpadaghan sa kwarta. Pagpangita og laing mga lugar aron daghan ang kwarta, kundi dili hukuman ang pagbalik sa Ginoo. Unya ikaduha, ang pagbalik sa Ginoo mo'y paghatag sa ganti sa mga tampos sa mga problema. Paghatag og katong mga tawo nga wa makahimo sa mga maayong buhat ngadto sa linaw nga kalayo. Apan si Kibuloy hangtod karon sige dawat og kwarta. So, besides, the face is the same. It cannot be another face. There is only one. Kaya nga, biologically, hindi pwede na another face. No. So, kaya nga, in Matthew chapter 24, verse 4 to 14, ito talaga 24 verse 5, false Messiah. Kaya nga, word na kapag may tao magsabi na doon na rin, babalik ng Panginoon. No, do not believe. Because the appearance of Christ will be seen at the clouds. Makita natin talaga. We can see from the east to the west, gikan sa sidlakan, paingon sa kasadpan. And makita nato kana. But during the darkness, verse 2, except in the New Jerusalem. And Padre Pio confirmed that would last for 3 days. Yung darkness, it would be done 3 days. Communicated with Padre Pio, Saint Pio. Si Padre Pio kadtong dunay stigmata, no? Kamot who prophesied na si Pope Carol Otila will be pare pagka bata pa hanggang nagpare si Padre Pio. Kaya nga she was advised to relax from the convent, then out na siya because he was sickly. Kaya nga si Father Carol Otila from Poland visited him. Sabi niya, thank you so much, the head of the church, a Pope. Nang naging cardinal na, candidate for Pope si Carol Otila, sabi siya, totoo talaga. So yan. And then the Lord communicated with Padre Pio. So, kaya si Carol Otila naging Pope John Paul II. Now, ito nga, na ang Panginoon nagsabi siya, that would last for 3 days. So, it happened January to February 1950. Now is 2020, 70 years. Significant na. Significant 70 years. 7 is perfect time. 77 years, 7 generations na pinag-prepare from Lolo Adam hanggang pagkatao sa ating Panginoon. 77 generations. 70 years na
na mayroong 3 days darkness. Now is 2020. Pero ang sabi ito, hindi po alam sa anak, hindi po alam sa mga angels kailan ito mangyari. Anong takna? Ang takna refers to specific date, di ba? But as to the year, it's not, no? So possible estimate of what possible year, but not on the specific date o maunang pitsaha. Because bakit? Sabi naman ang Ama lamang ang nakaalam. Why? Because the factors depends on us. Nasa atin. Ito, ang overall assessment po ito. Ano, ready na ba? Kapag ito na ang mangyari, panudya, divine retribution, handang-handa na ba kayo? Kaya nga, we are part of the decision. Kailan ito mangyari? But the main leading nag-ung-ung na gyud ang Ginoo. Mupakita na pagpakita diretso na kurog ang kalibutan. What will happen? Kaya are we ready? So, ito na. Number 1, yung false Messiah, finish na. Finish na. So, advice na lang, graduate. Brother, graduate ka na. So, tamang-tama na. Just inform na lang na humana ang role mo. Humana ang role mo. Okay? So, ito nga, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Forgive them. And so, number 2, Matthew 24 verse 6. Tamang-tama na, marami na. First World War, Second World War, 75 million people. We are not fret on the Third World War. Millions na mga matay, kundi binilyon ang expected nga mga matay out of the Third World War, of which we pray. Sabi naman, out of these wars, the cities will be annihilated. Because ang target sa 16,000 na nuclear bombs pinag-prepared sa Russia lang 7,000 plus ni ang Amerika parang less difference lang sa Russia plus China pa plus other countries, India, Israel and other countries, Japan. Out of 16,000 most prepared na talaga yung 2,000. So ano mangyari? In maximum of 1 day, finish na yung Third World War. Binilyon ang mga matay. So yan, ang pagdarasal po. Kaya the role of this Philippine country. And pangatlo naman nga sign, ito, ang famine, earthquakes. Matthew 24 verse 7. Ano ba? Marami na. Yung mga famines, mga kagutom, tagal na ito eh. Yung earthquakes, kaya nga yung nagpakita ang Panginoon when God appeared in Nandangan, barangay Nandangan of Davao City. 6.6 magnitude sa South Cotabato at saka yung sa Davao doon. Anong nangyari? Nagpakita ang Panginoon. So yan, parang hindi tayo ma-abrupt. Parang preparado tayo. That's the main point. Are we prepared? Yan ang mangyari. At pang-apat naman, ano pa ang mga signs? No? Itong mga persecutions. Matthew 24 verse 29. Tagal na ito eh. Mayroon na. Matthew 24 verse 10. Ito nga, persecutions, betrayals. Ano ba ang betrayals? When we betray God, we betray our close friend, co-office, o because of material thing, because of fear,
Kaya mayroong betrayal ang ginawa. Judas, wealth, and selfishness. The question, is it not an act of betrayal kayo sa church authority na you do not perform your role? Ano ang pinag-utos sa Panginoon? Ano ang pinag-utos sa mahal na ina? Gawin mo ito. You do not do it. Is it not an act of betrayal of the trust entrusted to you? Hindi ba ito betrayal, bro? Ano ang Betrayal. Kinahanglan nga matag usa kanato honest and goodness. So, Kung unsay sugo, kinahanglan nga tumanon. Kay ang pagtuman mo'y kabubuton sa Dios. So, not performing the role assigned to us constitutes betrayal of duty. Kaya nga, ano ba ang purpose sa faith? Ano ba ang purpose ng religion? Ano ba ang purpose ng church? Faith is indoctrinated in every religion as the seed. Ang purpose yan, it will produce virtues. Ano ba ang mga virtues na mga anak sa faith? Love, hope, modesty, patience, humility, all other virtues. Kaya nga Saint James warned us, faith is dead without action. Ano ba ang action? It's the action of different virtues. Example lang, modesty. Modesty lang, example. Take just a very simple example. What is faith in the church? If the press tolerate sa immodesty, improper na dress sa taong mag-attend ng hulimas. Mga babae magkursones. Sabi naman ni St. Paul during hulimas, sign of humility, proper attire, modesty ito. Is it modesty magkursones ang mga kababayan? Sabi ni St. Paul, sanctity, pag mag-attend ng hulimas, ng veil, kurong. Nandoon sa 1 Corinto. Deuteronomy 2:5 mingon ang atong Ginoo dili ko buot nga ang mga babae magsulob sa bisti sa lalaki ni ang lalaki magsulob kay ang paghimo sa ingon dulumtanan ko hangtod sa sunod nga mga kaliwatan. And so it's yes, as sa damit, no? Deuteronomy chapter 22:5. 22 verse 5. At saka sa veil, sa kurong, tandong for babae. It's in 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Verse 2 hanggang ito sa verse 2 hanggang ito nga, no? Hanggang 12. Take note. The purpose of this divine law para ang moral law. Yung virtues talaga is governed by moral law. Take note. Take note. Take note. Moral law cannot be separated from divine law. Ang moral law, yan ang action. Yan ang action of virtues. Faith. Useless itong yung mga sacraments, etc. kapag walang enforcement sa moral law. If the press failed to implement moral law even inside the church during the Holy Mass, how much more can they implement moral law at the society? Imagine the Holy Mass, you implement talaga
Saint James nagsabi, faith is dead without action. Bakit ba? May psychology talaga. I-implement sa mga pare. Kayo, hindi proper at ma-discourage yung mga modernist. Yung sa lady ministers, from the higher provincial level, pinag-orient na modernist pa rin Modernist pa rin. Follow na rin, ganyan ang nangyari. Kapag i-impose ito, baka hindi na mag-cooperate sa simbahan. Yung mga modernist na hilig mag-kursunes, baka hindi na mag-attend sa Hulimas. Ipag walang mag-attend, sino naman mag-offer? Sino naman maghatag buhay sa pare? Wala na. Kaya natakot ang mga pare. Pasagdi na lang, bahala na. That is betrayal. Hindi ba? Ito talaga. So kaya nga, ano bang purpose sa Holy Bible? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano bro? What's the purpose? Is Holy Scripture. 2 Timoteo If 3, not to be implemented. 15-16 nagaingon, ang tibuok kasulatan sinuwat og tao uban sa lamdag sa Dios. Mapus kini sa pagsaway, pagbadlong, pagtudlo, So aron matsangkap sila sa kinabuhi. The purpose of this Holy Scripture is to correct what is erroneous. And what is a role of those authorities? To enforce. But if we cannot enforce even at the Holy Mass, how inutil? That's betrayal of trust. Matthew 24 verse 10. Ano naman ang sabi sa Panginoon? John 8:32. The truth will set us free. Sakit ang kamatuoran. Kaya nga, yan ang nangyari sa church. Wala na ang sanctity. You can never distinguish kapag ang tao ay nag-attend ng Holy Mass o nag-attend ba ng benefit dance, nag-attend ba sa disco, nag-attend ba sa adto ba sa mga parte, etc. Sa merkado ba siya? We cannot distinguish na. And the church is so sacred. Nag-wild ang Panginoon dahil hindi na secret ang church So ito nga talaga. Yan. Kaya bakit ba nasira ang mga simbahan? During the earthquakes, what should bakit ba? In Bohol, bakit numerous churches totally turned to dust? Ang sabi naman sa iba, because the Catholics are praying the idols. No! It's not the reason. Because the Catholics are not praying the idols. Idols, ano bang ibig sabihin sa mga idols? Diyos, representing the false gods. The Holy Trinity is not false God, the true God. Dios nagarepresentar sa butang dili tinuod. Kini sila si Baal, kana sila si Asina, sila si Astaroth, sila si naghana sila Mukol, Makum. Puros na sila Dios kay wa may konektado sa langit. Apan ang larawan ni Birhen Maria inahan sa Dios. Larawan sa Ginoo, tinuod ba niya Ginoo to sa langit. Larawan ni San Pedro, tinuod ba nga apostoles. Busa dili qualified nga Dios kay nagrepresentar man sa butang tinuod. So, these images of the saints represent the true, not false gods, true saints. What is prohibited if you have idols to represent? But the saints are not gods. The image of Jesus is an image of the true God.
If Jesus is not true God, then wrong talaga yung image na ito. But that represents the true God. Bakit ba na-destroy ang mga churches? Acts of God. Galit talaga ang Panginoon. Galit talaga. And I feel it. Bakit galit ang Panginoon? Because they separated faith from moral law. Ang faith nandoon lang, na commercialized lang within the church. That's the reality. The faith was being used as a business in the church. It could not be proven nga ang faith is not used as a business if coupled by moral effect. Anong nangyari? Even during the Holy Mass, hindi makapag-enforce ang church authorities. Very simple nga yung modesty. Very simple lang. How much more to the other enforcements of virtue? Kaya nga, parang wala ng mga fista. Galit ang Panginoon pag mag-fista. The purpose of fista is to spread ang virtues ng sino ba ang patron? Pag Mother Mary, virtue of chastity, virtue of virginity, virtue of forgiveness, virtue of humility, virtue of obedience. All other virtues dapat ang i-spread during the nightly activities. Ano bang nangyari? Mga tiaw, fashion show, destroying the gender, disco, pagkaugma, wa na'y manimba. Ano nangyari? The fiesta became an occasion of Satan's activities. Ano? The church authorities were able to discipline? No. Disco even is used at the front of the church. Ilan ba ang mga parokya ngayon naging disco at the front of the church? Betrayal talaga ito. Betrayal against God. Matthew 24 verse 10, ano nangyari? Even the church authorities mag-overnight pa. Good during the time of Bishop Christian Noel. Ang policy ni Bishop Christian Noel, kapag may disco in night, a day before the feast, walang misa ang magawa. Discipline! Congratulations! Sana masantos kayo, Bishop Christian Noel. You are now in heaven. Discipline talaga. Ano na, buti mayroon bang mga bishop katulad kay Bishop Noel? I have witnessed his life talaga. Ay, nang mag-pray siya ng Holy Rosary. Yung during the Mass, grabe talaga. Siya ang mag-lead. So ito talaga, very disciplinarian. Nagmantigo nga mo disiplina. Betrayal against the duty in enforcing moral law. Yung nagawa. How much more? Beyond the scope. Kaya nga, lawgaw talaga ang kalibutan. Naging nonsense. Kaya sa galit ng Panginoon, useless itong church. Kaya earthquake talaga. Out na talaga. Ngayon lang naka-comprehend tayo. Galit talaga. As if we have not learned a lesson. Tuloy pa rin ang modernism. As if we are blind talaga. If we want to attend the Holy Mass with sanctity because we are unholy. And through attending the Holy Mass,
we will be sanctified. Ano ang holiness? Makita niyo, wala. Talaga, sa bahay ka na lang mag-prayer. Ito ang nangyari. So kaya nga, ang signs na sa second coming, na ang Panginoon na siya mismo na, Lord, surrender na. Kayo na, Lord. Surrender na talaga. And so, nandoon pa rin. Ano ang Matthew 24, verse 11? Ito ang false prophets. Matthew 24, verse 11. Ano ba ang prophets? It's not simply on speaking on the future, but witnessing. Kapag false prophets, false witnesses. Parang witnessing to what is wrong. Because being every God to be prophet. Kaya nga tinawag tayo ng prophetic people, kingly people. So we need to be a prophetic people, meaning witnessing. Ang false prophet, you are witnessing to what is wrong. Kaya nga, pag wrong teachings talaga, magsabi na pwede na magkursunes. Mag-wrong teaching, false propheting, false. Kaya, Matthew 24, verse 11. False prophets, false witnessing. We are not witnessing the plan, the will, and the law of God. Hindi tayo nag-witness ng moral values. Kaya pag hindi tayo nag-witness, hindi tayo nag-implement sa moral values, then here comes the false prophets. Alam ba, na kadalasan sa error talaga. In the state, it's sin of commission. But in the church, sin of omission. Na hindi gawin ang dapat gawin. Because the truth rests within us. Church authorities being the bearer of truth. Ang kandila, pwede ba bro? Kanang kandila, tabunan ng gantangan? Is it right? Dili pwede. Ang kandila should Patong. be ipatong ka na. Tungtunganan. Itungtunganan ka na. The light should be ipagawas na. Kapag yung kandila ay to be buried at the cave, hindi ito makapag-ilaw. Yan ang sin of omission. Kaya false prophets talaga mangyari. No witnessing. Yang galit ang Panginoon. Do you think mag-construct tayo ng church, the same situation? Needless. Useless. The same scenario? Useless. Maging center lang sa good if in construction of the new churches enforce talaga the moral values, start within the church, then spread out. Yan ang correct. Kaya dapat 2 Timothy chapter 3 verse 16, the Bible should be used for corrections. Anong errors? Implement talaga. Bakit hindi implement even within the Holy Mass? Seventh sign na pumarito na rin ang Panginoon. Seventh sign ito. Discouragements. Matthew 24 verse 12. Kaya nga, marami naman ma-discourage na, useless. All our efforts were exerted. Wala pa rin nangyari. So, surrender the Lord. Hindi na talaga. So, that verse 12. At saka, the eighth sign, bago mangyari itong final
Matthew 24 verse 13. Endure people. Ano pa ang endurance? Ito nga, mayroon bang mga tao na will survive? Kahit within the church, wala nang makita na implementation sa divine will. Because moral law and divine law should always go together. They cannot be separated. Kaya nga, mayroon pang mga taong nag-endure. Anong nangyari? Mayroong Mother Mary, religious, yung preserve messages. Anong nangyari sa nang nag tor hindi they were prohibited to enter into the church. Anong nangyari? Ang MMT, Anong MMT? Mary Medion, Tor ba Tor? Marian Tor, no? Ah. Sa Tor, MMT. Oh, yes, yes. Lukot tibuok Pilipinas. Lakaw lang na. Lakaw na nagsunod po di sa kanan pero naa di maglakaw. Tibuok Pilipinas lakaw. That's a sacrifice, no? Kada lungsod kinahanglan nga Magdaglarawan sa mahal nga Birhen. Holy Rosary. Naay ladungan nila. Unya si Mama Mire. Dayon kada lungsod consecrate. Unya na-consecrate ang ubang mga lungsod pag abot sa The province of Bohol has been consecrated. consecrate ang Bohol pero dili si Chato, iya lang mga sinaligan. Yes, yes. So, Okay, lang. okay. Unya dito sa Davao si Sara mo mi pa-consecrate. Nya dito sa Ormoc si Richard Gomez. Nya sa Manila By the way, Mother Mary has appealed, has requested to consecrate Russia. So what we did is, in every LGU in the Philippines, consecrated talaga, no? And then even the Philippines has been consecrated to the Yeah. Sacred Heart of President Duterte natong panahon na secret unta ang Pilipinas. Wa siya lakaw man siya. Iya lang mga kabinete, wa na lang. Until now. Karon kay Pero the bishops did it. Okay. karon Mary's Mission Tour di ay. Mary's Mission Tour. Karon MMT. karon hantod niabot na ang panahon nga pila to ka buwan ay tibuok Pilipinas. So hantod nga nakapahuway sila. Unya dunay Open. ang Bohol dunay If we will, sa simbahan before the earthquake, dili kaayo. before the Wa kayo manira gani ang simbahan iniglabay namo. mo kasod. Ang mga simbahan. Ang sabi mo, mga tiaw din mo, santil mo. Langutanag mga tawo Asa mo mga ko ba ni sila? Ang ginan nga ni ay rosaryo ang nagbitbit men ay mahal nga birhen. Natag-as kay sila na mga baji. Anong ingon mo? They are practicing modesty, I tell you. Ingon mo nga They are practicing the moral values. We are enforcing Marian guidance. Buwin siya. Okay. So, anong nangyari? Yung even nagkapunta ka mo, nagkasud ka mo sa, libot ka mo sa Bohol from Tagbilaran to Carmen? O ano ba? Tagbilaran to Carmen. Okay. Unya, ang ubang mga simbahan mo pasod kay ampo mami dito magrosaryo. Ang uban close jud. Ang uban mo pasod. Nahitabo nga isa diha nga gi-consecrate ang Tagbilaran human sa kasekresyon dunay baniog nga dunay mga NPA or unsa ba to didto sa Itapi. Kita to. Kunya nahibaw-an nga kini Nabangga. Nahibaw-an nga dili basta-basta tong tawhana nga to dito. Na nakit-an lang sa bata nga dai armas unsa ba to. Kunya kadto bunga to sa pagtabang sa mahal nga birhen kay wa pa to kinaragahan patay. Yes. Yes, if not, yes, the effect, no? Because there was already the Marian consecration process, no? That's consecrated ang entire province of Bohol. Then right after that, there was an incident katong ISIS, no? ISIS. Nga miso dito sa Inabanga. Angelic, yan ang example talaga.
Wa ka tuyo ang Oh, that's the reason. What's behind? If we talk on military expertise, napakaraming mga expertise sa ibang mga lugar. Pero bakit that's Marian guidance talaga? Ito ang nangyari. So, ano? That's endurance of God's chosen people. And finally, the final sign, bago na i-declare ng the end of the old world, is Matthew 25, verse 14. Anong sabi? Matthew 24, verse 14. Proclamation of God's kingdom. Ito na nga ang final. Ano ba ang essence, the totality of God's kingdom na ma-picture out sa buong mundo sa 7.8 billion people presenting to you? The totality, the vision, ano ang God's kingdom in its fullness? The 7 foundations of God's kingdom. The heaven on moral law. The third, yung divine world government, the government of God. The love economic system. Triumphant church, the living saints, holiness sa mundo. The sixth, yung divinity. The seventh, yung divine global legal system. Ito talaga the fullness of God's kingdom. The universal kingdom of God. Hope and pray after na talaga preparado na ang buong mundo. We heard na mayroong sabi by October pre-judgment. We pray. Ano bang ibig ng pre-judgment? Parang makansense tayo. Ito talaga. Makansense tayo. God will give us the chance. God will give us the chance to reflect. God is a God of justice. Exhaustion sa administrative law. We have the doctrine of exhaustion of administrative remedies. Bago mo resort remedy, exhaust lahat ng mga administrative remedies. And God is a God of justice. Everything bigay niya sa atin para ready na ang buong mundo. So ano ba ang senaryo? Ito ang senaryo sa Matthew 24 verse 15 to 27. Ito ang mangyayari. After talaga yung overall na proclamation sense. Ito na ang mga panghipo. 24 verse 10 to 27. Ano ba ito? 17 to 20. Ito na nga ang sabi ng Panginoon. Ang makalilisang nga talan-awon. Unya makita ninyo ang makalilisang nga giingon ni propeta Daniel. Unya ang mga tao nga naa sa diya kinahanglan managan ngadto sa mga bungton. Ang tao nga naa sa atop sa iyang balay kinahanglan nga dili manaog aron pagkuha sa iyang kaptangan. Yan talaga. If you are at the top, remain there. Do not move. Diyan. We have our respective angels. So, manatili kayo. Then, ang mga tao nga naa sa atop, no? Ug ang tao nga naa sa uma, kinahanglan dili mo pauli aron pagkuha sa iyong kupo. mga baha na ba? Mga baha. So, ito talaga. No? And then, pagka makalilisang ni adtong mga adlaw alang sa mga mabdos o sa mga inahan nga may mga masuso. Busa pagampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pagkagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay kay ang kasakitan ni adtong panahona labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahitabo sa kalibutan hangtod karon. Incomparable talaga mangyari. From the beginning, during
the great deluge ni Lulun Noah hanggang ngayon. Grabe talaga pangyayari. Ano bang ibig sabihin mo na pag huwag Ang ibuot, ipasabot niya na kung naa ka sa lang kanaog kay aron magkuha kag kupo. Kung tuwa ka sa uma, di steady ka lang. Ayaw na pag-uli aron magkuha kag unsay imong kuhaon nimo sa bahay. Kung anaa ka sa lugar nga bungtod yun ayaw kanaog kay ngano usa ka na kadakong dilubyo, baha. Sama sa nahitabo sa panahon ni Noe, dako ra to kayo. Lo karon mo daghang dilubyo mabot mo lang kung steady na lang ka ay, sa atop na lang. Bukid ka bukid na lang. Ayaw na lang. So our solution during the time, take note of this is not a joke. This is no longer a warning. A word for word ito a word for word reality ito. It will happen. Anong sabi? Kapag may tao magsabi na nandoon rin ang Panginoon, tanawa nagtago siya diri ayaw kamo pag-adto niini. Reason? Because kay ang anak sa tao moabot sama sa kilat nga mokilab tadlas sa tibuok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. For the Son of Man will come like the lightning which flashes across the whole sky from the east to the west. So makita natin si Jesus. From the east, hopefully, Philippines is in the east, to the west, makita po natin. Would it be done during the 3 days darkness? Na makita ang Panginoon? Let's read in Matthew chapter 24, verse 29. Sabi po, Unya tapos gayud sa kasakitan ni adtong mga adlaw. So lahat ng mga disasters talaga. Mungit-ngit ang adlaw. Okay? Mungit-ngit ang adlaw. Og dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Mga bituon, mga meteors. Not necessarily yung stars. Kay stars like the sun, no? Sun is an ordinary star, mga meteors talaga. So, ibig sabihin ng mga heavenly bodies talaga. Relax. Pray. Get ready na lang sa Holy Rosary. Pag mag-happy na ito, Rosary talaga. Rosary talaga. Prayer. At saka hopefully mayroon tayong twin hearts of Jesus and Mary. Ito ang strength natin. May skapula po tayo. May skapula. Yan ang mga sacramentals. Mga sacramentals po. And then, ano ang mangyari? Unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. The people would cry. Bakit ba? Dalawa ang feeling. Yung prepared will cry because of happiness. Ang hindi prepared will cry because they were unprepared. Mahiya talaga sa Panginoon. Kaya nga hard-headedness, especially you have the task, you have the obligation to do, pero hindi ninyo ginawa. Yan ang mangyari. And so, sabi naman, then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the peoples on earth will weep as they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power of great glory. Unya, moabot siya nga may gahom o dakong himaya. Unya, motingog ang dakong trumpita ug ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan. The great trumpet will sound, and he will send out his angels to the four corners of the earth, and they will gather his chosen
people from one end to of the world to the other. So ilang tigumon ang mga pinili niyang katawhan gikan sa tanang dapit. And that would be the time. Mayroon bang sabi na yung pagpakita sa Panginoon sa langit, punta na siya sa earth to dwell with us? Hindi. Take note, hindi pa. The scenario now is 50%. It's not 100%. Take note, no? Ito talaga with all humility. 50%, it's heavenly. So, ang mangyari, it's cleansing the world. Cleansing the world. So, nandoon makita siya. Kaya nga, the peoples on earth will surrender to the Lord. Ito na nga, Lord, surrender kami, totoo talaga. And once surrender na ang lahat. Kaya nga, 1 Corinthians chapter 15, verse 24 to 28, all the governments, all the religious leaders, all the authorities bow down. Ito na nga, kayo na, Lord. Kaya nga, Revelation 11:15, this earth will become the territory of the kingdom of God. The New World Order, the Illuminati, the Freemasonry, and all other syndicates will come to an end. Yung coronavirus syndicate, yung microchip, everything will be put to an end. Ito nga. And so, and during the time, Yana, with the bride, no? Mayroon ba? Makita ba? Anong senaryo? The appearance, ito nga talaga, ang bride na the wedding of the Lamb. Pero bago po ito, yung wedding of the Lamb, anong mangyari? Let's have a testimony talaga. Ang isang babae pa rin, ito ang nakita pa rin niya na ito ang mangyari. We have here, please see. This is my first dream, so I wrote it down and I felt led to share. Before it's too late. So I was walking down the street, regular, like in my town where I live, and I'm just walking down the street, and I go, and there was people outside, and I see like a chaos, and I'm like, what's going on? So I go and I look to the left, and I see something descending from the sky. And like the first thing I thought, I was like, oh my God, that's the deception. That's gotta be this government, like with the aliens and stuff, doing the deception. But as I go and it comes closer, I see him, you guys. When I tell you that I see Jesus, I see him. But he's not like what we think he looks like. He didn't look like that. He doesn't have blonde hair and long hair and all that. That's not how he came. He came down. And he was descending, like it was like in a cloud, but he was on a horse. And he was with somebody else, and he was with something else. I don't know who he was with. I wasn't allowed to see that. But I know that he didn't come down by himself. And he had short hair, not like a fade or anything, but it was like a short hair. And he was like my complexion. He was like dark skin, and he had a crown on his head. And he wasn't smiling, you guys. He was not smiling. And he didn't look at me or anything, but I saw him, and he was coming down, and as he was coming down, landing on the ground, I looked to the right-hand side, and I seen in the heavens, I seen the kingdom of heaven. I seen like a city in the clouds, and it's like, you know, when you have like a mist in the clouds, and it comes like clearer and clearer, I saw like a city, and I was like, and I hear people saying the Messiah, and I'm like, oh my God, it's Jesus. I'm like, oh my God, it's Jesus, and he came down. So I go and I start running. Because I'm looking for my husband. And as I keep running, I see on the right side and the left side, it was these demons coming from the dirt. And they looked like gargoyles, but they were like made out of stone, and they were just grabbing people, and I just kept running. And I kept running looking for my husband. I remember in my head, I'm like, he has to know that Jesus came, like he has to know. And I just kept running.
I've never experienced anything like this, you guys. And Lord knows I'm humbling myself. Father, I'm humbling myself, Lord. I don't know what it is that he's doing, but I feel like I have to say it. I have to speak about it. And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True. Ito talaga. Testimony sa isang babae na witness siya na talaga ang mangyari. One person lang. Kaya nga, what will really happen? Nakita gud niya. And so, ngayon, this is not yet the last. Binigyan pa tayo ng pagkakataon. Kitagaan pa kitag panahon sa Diyos. God give us the last chance. May mga batanon karon, sagad niini, mga high school, badlungon, tudluan, nga mao kini angay nga buhaton, musiga ang mata mo sukol, una pagsukol ilabog ang cellphone, unya magwild, kay luraton ang pamilya, tiknik! Bantay inigabot sa panahon. The Lord will punish you. Will punish you. Bangis, nga way kahadlok sa ginikanan, way kahadlok sa Diyos, you will be punished. You will be punished inigabot sa panahon. Mga bata pa nga way kahadlukan sa Diyos, magtinga ka inigabot sa panahon. And so, repent. Repent ni ining panahon while there is time. Ayaw paabuta ng langit na mo kastigo. Ayaw paabuta. Do not wait. This is the proper time for total repentance. Do not wait nga ang kilat na mo igo kanimo. Do not wait. This is total renewal. Kaya ano ang mangyari pag-abot na sa ustong panahon? And so, during this time, ano ba ang sabi? After that is Revelation chapter 19. Nag-ingon. Tapos niini, nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa dakong panon sa katawhan didto sa langit nga nag-ingon. Daiga ang Dios ang kaluwasan, ang himaya o gagahom iya sa atong Dios. Matuod og matarong ang iyang mga hukom. Kay gisilutan niya ang nabantog nga daotang babae nga maoy nagtuhig sa kalibutan pinaagi sa iyang kaulag. Ano pa yung daotang babae, the prostitute? What does it represent, bro? Ang gilarawanan sa babae, mao ang siyudad sa tibuok Judge and make kalibutan. war. His eye Okay. Mao ang siyudad sa tibuok kalibutan. Ang babae nagsakay og siripinti, pula kayog mata. Og ang mga negosyante, mga politiko, babae, siyudad ka na. Busa, kuhaon ang tanang siyudad, tibuok kalibutan, ibanlas ka na. Sumala sa pinadayag, 16-18. So that would happen. Kaya ang civilization ngayon is not divine civilization. It's civilization of the darkness. With the 7 demons, the demon of pride, the demon of envy, the demon of materialism, modernism, the demon of selfishness, the demon of lust, the demon of laziness. Ito ang nangyari. Kaya nga, will be put to an end. After that period, during yon sa panudya, no?
divine retribution. Then misinggit sila pag-usab, dayga ang Dios, ang aso gikan sa dakong syudad. Utbo. So nag-utbo-utbo. Nagingon niini nga misinggit o nasunog nag-utbo sa walay katapugsan. Nanghapa ang kawaag upat ka pangulo ug ang upat ka buhing binuhat ug misimba sa Dios nga naglingkod sa trono. Miingon sila, Amen, dalaygo ng Dios. Ang trono, the throne of God will be back here on earth. Ano pa ang nangyari? Tapos diyan, iyan na ang bangkite sa kasal sa nating karnero. That's the wedding of the Lamb. So kaya nga, we have discussed the wedding of the Lamb that will happen after na sa cleansing of this world. Kaya cleansing of this world na ito, should sino ang manatiling why? Kaya nga, maging may wedding na talaga. Ang bangkite sa nating kasal sa nating karnero. Unya gikan sa trono may tingog nga nag-ingon atong nga mga sulugoon niya ug tanang mga tao Dios. Inila. Imagine, known or unknown. Okay? Hilabihang kabanha sa daghang tao ug kagahom sa usa ka dakong busay ug masipa nga lipak sa dalugdog. Nadungog ko ang ilang pag-ingon, dayga ang Dios kay naghari ang Ginoo nga labing gamhanan. So that's the wedding of the bride with the lamb makes this world God. Manghugyaw ug maglit daygo nato ang iyang pagkagamhanan. So praise the Lord. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero. Yan talaga ang sinabi. Praise God, for the Lord our Almighty God is King. Let us rejoice and be glad. Let us praise His greatness. For the time has come for the wedding of the Lamb. And His bride has prepared herself for it. Ito tayo ang bride talaga. Og andam na ang iyang pangasawunon. So, bakit andam na ang pangasawunon? We will be prepared because we will be forced to be prepared. Cleansed by the nature. Law of nature na ang mo cleanse kanatong tanan. She has been given cleaning linen to wear. Gipasulob siya sa bisting lino nga sulaw, ang puti ug limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. So that's good works. The linen is the good deeds of God's people. O niya mingon ang anghel kanako, isulat kini, bulahan ang gidapit sa pagtambong sa bangkite sa nating karnero. Then the angel said to me, write this, happy are those who have been invited to the wedding feast of the Lamb. Mao kini ang matuod nga mga pulong sa Dios. These are the true words of God. So ito talaga, the wedding of the Lamb. So that's after the cleansing na lahat. So hopefully we will pass from the final, the tribulation talaga, cleansing of this world, manatiling buhay with the wedding. And then after that, ito na after na doon is ito na ang 1,000 years millennium. So itong millennium, bago na, that's the center na ang Philippines, center na of the whole world. Ito ang New Jerusalem. Din kaya nga magwagi na tayo, the divine authority 26 na all the nations of the world. Ito ang maging center sa divine world government. Then after that, ma-realize na
ang plan of God. 1 Timothy chapter 2 verse 4, lahat ay masave through the divine world government, the divine kingdom, the kingdom of God on earth. And then lahat na godly ng mga tao sa mundo. And then after that, babalik ng Panginoon. Revelation 22 verse 6 to 20. Anong pahayag mo, bro? Ang pagbalik ni Jesus. Ending period na, bro. Ningon si Jesus, ako ang masanag nga mubalik ako. So that would be the 100% na. Because yung pagpakita sa Panginoon, sa clouds, appearance of the clouds with the yung 3 days darkness at saka yung divine retribution, yung mga disasters, ito ay hindi 100%, 50% lang sa clouds lang. Pero so that purpose ito to end the old world. Then pag end sa old world, here comes the new world. And then that's the millennial kingdom, a minimum of 1,000 years. Then after that, lahat na in solidum, na ready na tayo, na masave na ang lahat, at then babalik na ang Panginoon. Then pagbalik na sa Panginoon, then siya na talaga 100% na ito, na pagbalik na niya, then descending na, then hanggang mag-judge na siya sa lahat, and then siya na ang kasama buhay. Okay. Sa pinadayag, maingon nga, take ako sa dili madugay. Katong nakita dito sa Mateo 24:29 dito sa itaas sa kalangitan, sinaplay sa panganod, wa pato dili to ingon nga kung dili 50%. lang siya. Pagbalik Just to Ginoo, confirm na i-end ang old Ginoo 22 sa 12 sa pinadayag nga ako ang masanag nga kabugason. Ako ang sinugdan o katapusan, alpha o omega, dili ko magdugay, mubalik na ako aron paghatag og ganti sa katao nga nahigugma kaniya. So mission ako na ang plan sa Lord na marami ang masave na for His kingdom forever. So ito na talaga. Final po natin. Parang manalo po ang Pilipinas sa rehas a secret. It speaks for triumphant church na bride talaga ang Philippines. Ilan bang islands and islets ang Philippines? 7,641. Ilan ba ito ka yung malaking beds? 1, 2, 3, 4. 7,000. 4. 4. 5, 6, 4, 5, malaki, 6, 7 ang cross. So, 7,000. Ano ba ang 6,000? Ang 600. 7,600. Ang 600 minus ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, 7,600. Ano ba ang 41? 4. Saan ba ang 4? Ang 4 ito. 1, 2, 3, 4. Nakuha? 4. Saan ba ang 1? Ito ang 1. Nag-join ang 1. Ito. So, bawat mga bridge talaga ay may sign reflecting sa the Philippine nation. 7,641. So again, 7,000 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang 6,000, count ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,600. And then 41. 1, 2, so lahat ay may message. Yan ang mystery ng Philippines na maging bride of the Lamb sa ating Panginoon. Then, congratulations sa ating lahat na preparado na tayo
for the second coming of Christ, 50%. Meaning, doon pa siya sa clouds amidst the 3 days darkness. Bakit ba 3 days? Sabi naman ni Padre Pio, 3 days. The Bible is silent. Pero bakit sinabi ito ni Padre Pio? May theological background ba, bro? Bakit 3 days? Is it Jesus talaga? 3 days darkness siya eh. Jesus was buried for 3 days. Kaya nga reflective pa rin sa atin eh. The transfiguration sa Panginoon. Ito, ano bro, ang theological. Kristo namatay, gilubong, tulok adlaw. Si Jonas, kaon, dito sa Nineveh, tulok adlaw. Kunya, lain pa nga nakita sa mga apostoles, dunay duha ka mga Take note, no? So ito talaga, yung 3 days. The darkness is 3 days. Pero don't worry, Philippines, because in Isaiah chapter 60 verse 2, walang darkness ito sa Philippines eh. Pag Philippines ay maging New Jerusalem. So this making of the Philippines in New Jerusalem, 50% sa atin. There is already prophecy, 50%. But that 50% is sa atin na ito. We need an action. Do not wait and see. Because if you have to wait and see, ang decision sa inyo is Revelation chapter 3 verse 15 to 16. Init-init, bugnaw-bugnaw, isuka ko ikaw. If you do not do your obligation, you have to postpone it for 2 weeks. Init-init, bugnaw-bugnaw, isuka ko ikaw. Out of the map. Yes or no? True or false? There is no trolls. Decision is out. Revelation chapter 3 verse 15 to 16. And so, in preparation thereof, decision is true or false. Decision is yes or no. And that all explains the appearance at the clouds amidst the darkness to the wedding of the Lamb, Maharlika, the bride of Messiah. Ang Diyos manalangin kanatong tanan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, without end. Amen. Santos, Santos, Santos.